Hindi pwede yun sa Christianity. Kasi tayo ay iisa sa ating Panginoong Yesus, equal tayo. Merong malakas na kayang magpatawad. At ikaw na mahina, kailangan mo rin magpatawad. Ano po? Dapat natin itong ipasok sa ating kaisipan kasi kung hindi, mamimihasa tayong laging galit. Forgiveness can be a heavy thing to contemplate. Whether you are asking for it for someone else or desiring it from others who hurt you. Sino ba sa atin ang walang kagalit? Sino ba sa atin ang hindi marunong magtampo? Eh tago tayo, lahat ganun eh. Magkakasama ba pare-pareho yung mabubuti at hindi tayo makakasalamuha sa masasama? So nandiyan, number 1 nating enemy, kamag-anak. Alam mo naman pag kamag-anak. So kailangan pa rin, nandoon, maipakita sa kanila na marunong tayo ng paraan na yan, pagpapatawad. But can also be incredibly healing and powerful. Napaka-makapangyarihan ito. Kung paano yung ampalaya ay napakapait at napakahirap kainin. Pag natutunan nating kainin yung ampalayang mapait, masarap na yun. Parang ganun yung pagpapatawad. Pag natutunan mo, hindi ka nagtatanim, madali mong i-release. Kaya yung ampalaya na yun, maganda. Yun ang dapat. Ampalayahin. Wow. Good. No? Masarap maging malaya. Ano? Sa galit. Masarap maging masaya. Wala kang iniisip. Di bahala ka kung ikaw magdala. Basta tapos na. Nagkausap na tayo, nagkahingian na tayo ng tawad, okay. Pero matindi yung sinabi ng ating Panginoong Yesus. Unlimited eh. Paano natin ito i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Bakit ako ay dapat magpatawad? Ano? Yan ang pwedeng itanong ng ilan. Eh ginawan ako ng kasalanan. Halos durugin ako. Ano naman siya, wala akong tinatapangan. Halos durugin ako, wasakin ang buo kong pagkatao. Diba? Bakit ako magpapatawad? Eh kasi nga, Kristiyano ka. Awit 103 verse 12. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, sample ng Bible, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Wow! Ang layo ng distansya. So parang sinasabi ng Diyos sa atin, kung gaano karami, kung gaano kalala ang inyong mga kasalanan, pinatawad ko kayo. Magpatawad din kayo. Yun ang meaning nun, no? Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Na yung ating Panginoong Hesus ang pinag-initan sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang katawan, nilapastangan dahil sa kasalanan. Ano po? As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Huwag natin kakalimutan to, na tayo dati ay ganun din, na masasama. Ang pagpapatawad ay nagmumula dapat sa puso, hindi sa bibig. Alalahanin natin na nagpatawad ng Diyos sa atin. Malinaw ang itinuturo ng Biblia na ang bawat tao ay nagkasala laban sa Diyos. Sige na, umalis ka na. Pinatawad na kita. Eh, babalik na naman. Nagagalit ka na naman. Eh, hindi dito eh. Dito, sa puso. Hindi ka nagpatawad nun. Ayaw kita makita. Ano? Ay, hindi nga pwede sa atin po yun. Bakit? Eh, Kristiyano eh. Na kailangan mong aralin to. Paano mo gagawin? Ano po? Ang salita ng Diyos na makapangyarihan. Dapat natin tandaan. Ito tayo dati. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? Yan ang kalagayan natin nung wala pa tayong pagkaalam sa banal na salita. Hindi pa natin kilala ang Diyos. Sumasamba pa tayo noon sa kung anong pinamulatan nating relihiyon. Yung bang mga rebulto. Di ba? Kaya napakahalagang alalahanin dito na tayo man noon na dati ay makasalanan ay tinatawad. For all have sinned and fall short of the glory of God. Naawa ang Diyos sa atin. Ayan o. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan, hindi ko na aalalahanin pa. Parang ganun ang sinasabi sa atin, huwag mo nang alalahanin yung mga sinabi. Ganyan naman talaga ang tao. Pag yan ay nakapagsalita, ay talagang mga salitang dumudurog, nagwawasak ng ating pagkatao. Pag lagi mo yung ganun, eh mahihirapan ka sa ganung bagay.
O mas magandang alisin na kita sa isip ko muna, sa puso ko, at ako ay magpatawad. Yan ang isang example sa atin na yun daw ating mga kasalanan at mga kasamaan, hindi na aalalahanin pa ng Diyos. Bakit? Dahil nasa ating Panginoong Yesus na tayo. Their sins and their lawless deeds I will remember no more. Kaya malaki ang may tutulong sa ating pangunawa ang pagkukumpara sa pagpapatawad natin sa iba. Itinala sa Mateo 18, chapter 18, verse 21 to 35 ang talinghaga tungkol sa isang alipin na hindi marunong magpatawad. So may binabanggit yan na king. Makikita natin sa Bible, pag binasa mo ng paulit-ulit yan, yung king yan, yan yung Diyos. Yung servant yan, na mga alipin, tayo yun. Din ang ano po niyan, logic niyan. Ano po? Sa talinghagang ito, isang Panginoon ang pinatawad ang napakalaking utang ng isa sa kanyang mga alipin para lamang hindi nito patawarin ang mas maliit na utang sa kanya ng isang kapwa alipin. So meron dalawang alipin dito, parehong may utang. Lahat ay may utang doon sa hari. Ipinatawag ng hari ang lahat ng may utang. So parang tayo yun. Lahat tayo ng makasalanan, tinubos ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Diyos, tayo ay nagkaisa. So sa paglalarawan, dito sa talinghaga, sa paghahalintulad, yung hari at yung dalawang servant. Malaki ang utang ng mga tao. Pero ano ang ginawa ng servant? Ay ng hari, nagpatawad. Sinabi ng kanyang Panginoon, naaawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Ayun. Sabi ng hari, naaawa ako sa iyo. Pero ikaw, hindi ka marunong magpatawad. Dapat nagpatawad ka rin dito sa isang servant. Nakikita niyo po yung kwento. Ano yung ibig sabihin niyan? Mga bagay na yan. Ano po? Dahil tumanggap tayo ng kapatawaran mula sa Diyos, dapat din natin ipagkaloob sa iba ang kapatawaran. Laging ganoon ang magiging kaisipan natin na tayo man ay pinatawad ng Diyos at nagkakasala din tayo lagi. So ito ang talinghaga ng isang alipin na hindi marunong magpatawad. Ano po, makaka-relate tayo dyan. The parable of the unmerciful servant, Matthew chapter 18, verse 21 to 35. Ang talinghaga tungkol sa utusan na ayaw magpatawad. So ito ay analogy uli, halo-halo sila dyan, na mga figures of speech, huwag unawaing literal. Ang ibig sabihin niyan, mga sinasabi niyan, ang katumbas niyan, sa reality, ito yun. Tayo, tsaka ang Diyos. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba?